Welcome to Kuya Days! So, from 10 to 1 tayo. Tip number 10. Yan, ibang anggulo. Dear Puso. Kuya Dance, huwag na kalimutan na mag-subscribe sa channel ko ulit. Ma'am Liza. My vlog, my rules. Welcome sa pagbabalik sa aking vlog channel, Kuya Dance. Ayan, ito yung aking hangingi nila. Ito kasing kinalalagyan ko ngayon, pansamantalaan, halos katabi lang ng kalsada. Ayan, kaya maingay. So, malakas naman boses ko, tsaka may background sound naman. Okay, so welcome back again to my Uro Vlogs. Ayan, so ngayon, walang classroom, walang Dear Puso, just Kuya Dance, plain lang. Okay, meron lang akong gustong pag-usapan. Alam yung tipong ilang araw ko nang iniisip. Dalawa nga siya actually. Siguro gagawa pa ako ng isang vlog patungkol doon. Okay, so marami rin nagtatanong sa akin ito. Bakit nga ba ang mga Pilipino ay mahilig sa tinatawag na blame gaming? Yung tipong nahuli ka na sa kasalanan mong ginawa, ano? Tapos, gagawin mo pa. Eh bakit sa ganito? Eh bakit sa ganyan? Yun, diba? Di ba nagtataka, no? Maraming ganun. Pag-usapan natin. Most commonly daw sa mga Pilipino, lalo na pag nahuhuli sa akto ng paggawa ng kasalanan, okay, ay tipong nagdadahilan. At mas sikat na dahilan sa mga Pilipino nahuhuli o nakakot in the act sa paggawa ng kasalanan, doon mismo nagawa na nila yung kasalanan, ay yung magtuturo ng iba. Bakit yun, no? Hindi nyo hinuhuli? Bakit si ganito? Pinapayagan? Bakit si ganito? Tinitingnan ko nga sa mga ibang styles, bakit ganun nga yung Pilipino? Ano? Siguro, hindi tayo sanay na umaamin sa ating kasalanan. Yun lang siguro yung pinaka-conclusion nating makikita. Kasi parang, ba, alam natin na may mga nag-i-exist na rules, batas, at kung ano-ano pang pumipigil sa ating gumawa ng bawal. At alam naman natin na ang mga rules na ito ay ginawa para rin naman sa ikakasaayos ng society, ng isang place. Okay? Pero, marami pa rin lumalabag. Marami pa rin nahuhuli doon sa paglabag. At nung paglabag na ito, samot-sari pang nangyayari. Hindi naman nila lahat, meron naman talaga maamin sa kanilang kasalanan. Pero, meron mga parang, nausap pa yung suhulan, nausap pa yung patwiranan, nausap pa yung padrino, at yung pinakasikat nga sa lahat ay yung ituro yung iba na bakit ganon, ba't ganito. Okay? Sabi ng ibang eksperto, may kinalaman daw ito sa ating historical o history na nangyari sa ating bansa. No? Alam naman natin na nasakop tayo ng iba-ibang dayuhan, no? At naging alipin nila tayo. At yung pagiging alipin na yun ay nakapag-iwan sa atin ng isipin na lagi tayong pinakawawa, na lagi tayong sinisikil, na lagi tayong pinipigilan. Okay? So, although, nung tayo ay naging malaya, kapag establish tayo ng batas, ito yung parang mahirap daw tanggalin sa mga Pilipino. Kasi nga, every time na nakakagawa ng mali ang mga Pilipino at nahuhulog doon sa kaparusahan na nakatakda sa batas, sa mga rules, at kung ano-ano pa na nagpipigil na gumawa ng mali, ay parang inisip natin na tayo naapi. Ito yung sinisilip ng ibang mga eksperto, Kaya mahirap tayong aminin yung ginawa nating mali. Kasi nga, makonti tayong masikil doon sa alam naman nating maling ginawa. At may batas tayong nilabag. Meron tayong panuntunang nilabag. Parang, naapi ka na. So, itong thinking na to ay nag-ugat pa doon sa kaduluduluhang panahon na kung saan nag-start na maging alipin ng mga Pilipino ng ibang mga lahi, ng mga dayuhan. So, ito yung parang tinitingnan nilang posibleng naging dahilan kaya ganito tayo. Hirap tayong umamin doon sa kasalanan ginawa natin kahit na nahuli na tayo sa paglabag. May ambulansya. Ano't ano paman ang naging ugat dahilan ng pagiging ganito nating mga Pilipino. Siguro, panahon na para aminin natin na mali yung sistemang ganon. Okay? Lalo na kung
kung talaga nahuli naman tayo sa paglabag, ang pinakamagandang gawin ay sumunod sa patakaran, sumunod sa batas, sumunod sa palatuntunan. Okay? Unang-una, hindi naman ito naging batas, hindi naman ito naging palatuntunan kung hindi rin pinagkaisahan na ito ay para sa ikapapayapa ng ating kapaligiran or ikasasaayos ng society. At kung nahuli tayo sa paglabag, siguro ang pinakamagandang gawin natin, pag-aralan natin na tanggapin na mali tayo. Yan yung isa pang pinakamahirap tanggapin ng isang Pilipino. Yung tanggapin sa sarili nilang mali sila. Pero saka natin pag-usapan yan. Okay, ang punto natin ngayon ay kung tayo ay nasumpuhan sa paglabag, ang pinakamagpapagaan lang, no, na para tayo ay hindi mabigatan ng loob. Okay, so kasama loob natin kasi nahuli tayo sa mali natin ginawa, eh tanggapin na mali tayo. And tanggapin yung penalty na ipaparusa sa atin. Total tayo rin naman na may kasalanan, di ba? Okay. Hindi ko inaatake ang kapwa Pilipino. Minsan ganun din ako eh. Okay. Pero I tried my best sa aking sarili na kapag nahuli kang mali, aminin mo. And then baguhin mo. Okay? So wag natin ipagpilitan, ipaglaban na yung alam natin ng mali. Hindi maganda yon. At hindi rin naman tama yon. Okay? At hindi rin naman yon magiging kaya-aya sa kapwa natin. Maglalabas lang para nagiging rebelde lang tayo. Ano? O, anong ibig kong sabihin? Okay? Kasi dinami-dami natin, nakikita natin parang hindi na tama yata. Naireklamo, ganito, dahil kasalanan na naman natin. Kasalanan, ang pinupunto ko, kasalanan natin na nagawa natin, alam nating labag, ay para tayo ay, ano na, mayos-ayos na lahat, no? Pag nagkamali, tanggapin. Okay? Pag may parusa, yari ka. Eh, ikaw rin naman may kasalanan, di ba? Saka na lang natin ipaglaban. Kung alam natin wala tayong ginagawang mali, pero nandun pa rin. Paparusahan pa rin tayo. Okay? Pero kung alam natin nagkamali tayo, accept. Okay? Yun ang pinakamagandang nga. Hindi pa sasama ang loob mo. Okay? At least, alam mong mayroon kang dapat baguhin. Okay? Pero, pinakamaganda pa rin, huwag mo lang antayin na magkamali ka. Kung alam mo na yung patakarang nag-i-exist, sumunod. Okay? Kung alam mo nang may batas, sumunod. Ganun lang naman yun eh. Okay? Kung sumusunod ka doon sa patakaran, sa batas, at sa mga panatuntunan, mahuhuli ka bang mali? Hindi. So wala kang pananagutan. Okay? Maging mapayapa buhay mo. Wala kang iniisip, wala kang stress. Hindi ka magkakaset tulad tension. Okay? So, iyan ang aking raw vlogs ngayon na lang. Konting ano lang, konting societal talk. Okay? Kasi, di ba parang panahon na para pag-usapan yung mga ganito, no? At hindi naman yung mga bagay na hindi na dapat pag-usapan. Okay. Okay. So, naiintindihan ba? Sana kahit paano may napulot kayo sa raw vlog na ito. So, paano ba? Eto, dito nagtatapos ang aking raw vlogs. Maikli lang. Okay. Hindi masyado mahaba. Okay. Kung may mga gusto kayong pag-usapan sa aking raw vlog, Kuya Dens raw vlog, comment lang kayo sa baba. Comment lang ha. Comment. Yan. And then, pakilike na rin yung video kung pwede. And then, sa mga susunod na pag-uusapan natin, meron pa akong iniisip na isa. Okay? So, sa ngayon, sana may natutunan kayo sa sinasabi ko. Hindi ako nagsalita ng walang sense sa harapan ng camera. Okay? So, na-miss ko rin naman kasi mag-raw vlog to. Kaway-kaway sa lahat ng mga nanonood sa channel ni Kuya Dens. Okay? So, again, ano ba magandang iwanan? Okay? Matuto tayong tanggapin ang ating mali at yan ay nakakaluwag sa kalooban. Yes, yan. Okay, so this is Kuya Dens. Again and again, salamat sa panonood. Okay, share, like, and comment kung ano mga gusto nyo comment. So this is Kuya Dens. Nagsasabing, kita tayo next videos. Kuya Dens, signing off. Dami Kuya Dens.